Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, brothers and sisters. Patiin niyo naman ang inyong katabi, yung mga kasama. Good morning, brother. Good morning, sister. Ayan. And sabihin nyo, love ka ni Lord. Mahal ka ng Diyos. Ayan. And of course, siguro pwede nating isigaw, Happy New Year! Happy New Year! Maaaring nagtataka kayo dahil Nobyembre pa lang. No? Bakit tayo nag-Happy New Year? Dahil po, ngayon ay simula sa ating liturhiya ng bagong taon. No? So tayo ay nasa bagong taon na ng liturhiya. So kung naalala nyo, saan tayong galing na year sa liturgy last time? Ayan, mga lektor natin dito. Anong year tayo last time? O sa Tagalog pa ano? Yun, letter C or K. Ayan. Ngayong panahon, nasa liturgy year A na tayo. No? So, pumasok na tayo sa tinatawag na panahon ng Adbyento. At katulad nga nakita nyo kanina, ating sinindihan ang unang kandila ng Adbyento. Anong kandila daw ito? Alam ko violet. Anong sinisimbolo ng kandilang ito? Ay, buti na lang. May talagang nag-garal. Ayan. Hope, pag-asa. Very good. No? Ito, tingnan natin kung masagot nyo. Bakit violet ang kulay ng simbahan natin? Bakit violet ang una nating sinintihang kandila? Bakit hindi pink or fuchsia? Huwag nyo nang ipa-spell pa sa akin fuchsia kasi R-E-D na lang, red R. Mahirap spelling yata yun, no? Bakit violet? Anong meron sa kulay na violet na damit? Ha? Alam nyo, ito, bibigyan ko kayo ng history kung bakit violet ang ginagamit ng simbahan. Ito ay matagal na, no? Even before Christ. Kasi po, yung kulay na violet na ginagamit sa mga damit nung panahon pa ni Jesus or before, ay hindi basta-basta. Ito ay kinukuha doon sa isang uri ng shell ng isang parang suso, no? Sa Middle East na kinukolekta, rare siya, at yun yung pinipiga
itong mga shell na ito. At ang lumalabas sa kanila ay ang kulay na purple o violet. No? Kaya nung panahon ni Jesus, no? At before that, no? Kapag ikay nakasuot ng kulay na violet, isa lang ang ibig sabihin. Ikaw ay either mayaman or dugong bughaw o royalty. Kasi hindi lahat nakakabili ng damit na violet. Kaya nga, tingnan ninyo kung nagbabasa kayo ng Biblia, anong ginawa ni Herodes para insultuhin ang Panginoon? Anong ginawa ni Herodes? Sinuotan niya ng violet na si Lord. No? Bilang panglilibak na ikaw ba talaga ay hari ng mga Hudyo. Kasi nga, no, yung purple ay simbolo ng paghahari. Kaya kita nyo may connection pa rin sa ating ipinagdiwang last time, nung nakaraang linggo. Ano yun? Kristong Hari. No? Kaya nga tayo naghahanda kasi dalawa ang ating pinaghahandaan. Siya na darating na bilang hari at ang hari na isisilang ngayong Kapaskuhan. No? Pinaghahandaan natin dalawa, kanyang pagdating bilang hari at ang pagsilang ng tunay na hari ng mga hari. The King of Kings. No? Kaya nga, no? Violet ang ginagamit sa panahon ng Adbyento. Pero, no? Tingnan natin yung ating ebanghelyo. Hindi ba parang hindi tugma yung ating ebanghelyo sa mga Christmas songs na napapakinggan natin sa mga malls, sa Robinson, sa SM, no? Sa Shunart. Alam niyo yung kwento ng dalawang tatay, no? Mag-ama. Sabi ng tatay, "Anak, ano yan?" No? Sabi ng anak, "Tay, SN yan, SN." Sabi niya, "Bobo, di ka talaga nag-aaral. Hindi SN yan." Eh ano yan, tay? Shunart. Tapos pumasok sila, sabi niyang tatay, "Sige na nga, anong bibilin ba natin sa Shunart?" "Tay, meron diyang meron diyang National Bookstore. Bibili ako ng coupon bomb." Coupon bomb. Coupon bomb. Ikaw talaga. Hindi ka na naman nag-aaral eh. Hindi coupon bomb yan. Eh ano yan, tay? Bomb paper. Parehas palang putak yan. Bomb paper. Na coupon bomb. So anyway, no? Inaanap ko lang kayo dahil, no? Yung ating ebanghelyo ay medyo tragic. Sabi nga, no? Hindi niya na marinig sa ebanghelyo yung sabsaban, bituin, anghel, etc. Wala. Kung hindi, anong sinabi ng Panginoon? Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang hamon sa atin ngayong Adbyento, lalo na sa kandila ng pag-asa, ay ang huwag tayong maging tulog sa pansitan. Alam mo yung tulog sa pansitan? Pag sinabing tulog sa pansitan, sa Tagalog, ay yung mga tao kahit tulog, hindi kayang magising at parang patay. Ayun, yung mga tulog sa pansitan. Kaya nga, dapat maging gising tayo. Kasi kapag tayo umaasa, isa sa mga taong merong pag-asa ay laging gising sa kanilang pananampalataya. No? At bibigyan ko kayo ng 4. No? May dinagdag sa akin kagabi doon sa front bill nung nagmisa ako. No? So, 4 na panggising sa atin para sa Adbyento. Ano yung una?
magbantay. Kasi ano bang klaseng pagbabantay? Yung pagbabantay na totoo at dedikado. Dedicated. Huwag niyong gayahin yung security guard na isang palabas ba yun? Na drawingin yung kanyang pilik mata ng mata. Kaya, pag nakita ng kanyang boss, sabihin, ay, sipag-sipag ng guard ko, laging gising, nakamulat yung mata. Hindi na drawing ng pala yun, no? Hindi pala talagang gising, hindi natutulog. No? Huwag niyong gayahin yung gano'n. No? Magbantay po tayo. No? Dahil alalahanin natin anong sabi ng Panginoon, merong magnanakaw. Ayan, ako, mag-ingat din kayo dahil magpapasko na. No? Marami na namang mga magnanakaw. Ngayon, mga high-tech na sila. No? Kasi gumagamit na sila ng social media, ng SMS, ng internet, ng web. No? Ayan. No? At alam yung number one target nila? Mga senior. Ayan, ako mga senior. Mag-ingat kayo, no? So, wag kayong pipindot. Lalo na kung may mga cellphone kayo, huwag kayong magbubukas ng bahay nang hindi ninyo kilala. No? Yan ay magnanakaw pa lang dito sa lupa. E paano yung magnanakaw doon sa kaharian ng Diyos? Walang iba kundi si Tani Boy. Tani Boy naman, siyado pa naman oldies. Si Tani Boy. Ayan. No? Mag-ingat kayo, no? Kasi ang nanakawin niya, mas mahalaga pa sa pera. Ano? Yung grasya ng inyong kaluluwa. So, kailangan magbantay po tayo maigi. So, yung una. Pangalawa, maglaan ng katahimikan. Ayan. Ito yung importante. Make a 5-minute silence every day. Ngayon, siguro maganda na tumikong yung ating bibig at damhin natin ang presensya ng Diyos sa ating puso at tahanan. Sabi ko nga, dun sa Diamond Chapel at saka sa Kalat Chapel, maganda rin, no? Sana sa mga bahay ninyo, meron din kayong corona ng Advento. Hindi naman siguro mahal yung ganyan. No? Yung maliliit lang na, para at least, no? Pagpasok nyo sa bahay, no? Kayo ilang minuto lang katahimikan, magdasal kayo sa harap ng corona ng Advento. Then, itong pangatlo, importante, maging sensitibo sa ating kapwa. Ang pagiging gising ay yung pagkakita sa pangangailangan ng iba. No? Pansinin mo yung namamalimos, yung kaibigan mong malungkot, o yung kapamilya mong nangangailangan ng kausap. Yung katrabaho mo na nangangailangan ng encouragement mo. Yung anak mo at asawa mo na nangangailangan ng iyong pag-uusap, dialogue, or tinatawag na quality time sa family. Huwag kang maging lamang dagat. Ano yung lamang dagat? Selfish. Marami sa atin mga lamang dagat, selfish. Iniisip lang yung sarili. Isipin mo naman yung anak mo, yung kaibigan mo, no? Na malungkot, yung asawa mo, yung napagod na pagod sa trabaho, o yung asawa mo na pagod sa paglilinis ng bahay, paglalaba, pagluluto, no? Go out of yourself and think of others, your loved ones, and those. Sa kapitbahay mo, kung meron kang sobrang ulam, no? Huwag yung medyo panis na sa kamo ibibigay. Meron ka mga sobrang ulam, mag-share ka. Go out of your ways. Love other people. Then pangatlo, ito. Nakita mo, wala na tatanggalan to. So
Ako pala. Kasi yung Christmas decoration namin sa kumbento, wala nang tanggalan. Hindi na tatanggal. Kasi daw, mas maganda. Mas gagana daw yung Christmas light kapag hindi tinatanggal. Anyway, prinsipyo yung isa. Sa pang-apat ay ayusin ang ating puso. Ibig sabihin, kung nagde-decorate tayo sa ating bahay, sa ating dito, unahin nating i-decorate yung ating kasing-kasing, yung ating puso, yung ating korason, yung ating korasaw, yung ating kore o korte sa Latin, yung ating puso. Paano natin i-decorate ang ating puso? Wow, tatatawan nyo? Huwag naman, no? Ano yung sabihin ng decoration sa ating puso? Una sa lahat, mangumpisal. Mapag-umpisal na ba kayo? Una sa lahat, mangumpisal. Pangalawa, magpatawad. At humingi ng tawad. Yan. Sa pag-decorate natin sa ating bahay, i-decorate muna natin yung ating puso. Yan ang kailangan natin sa Adbyento. So, ulitin natin ano yung 4 na papagising sa atin sa Adbyento. Una, magbantay. Pangalawa, maglaan ng katahimikan. Pangatlo, maging sensitibo sa ating kapwa. At pang-apat, ayusin o i-decorate ang ating mga puso.